Habang ang makapal at umiikot na agos ng Ilog Mara ay dumidiin sa dibdib ni Marco Ricci, patuloy siyang lumusong gamit ang lahat ng kanyang lakas, habang isang batang anak ng leon ay mahigpit na nakakapit sa kanyang balikat. Ilang sandali lamang ang nakalipas, ang 34 na anyos na photographer ng wildlife ay inaayos pa ang kanyang kagamitan sa putikang pampang ng ilog. Walang kamalay-malay na isang sandali ang darating na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa isang iglap, nakita niyang nadulas sa agos ng ilog ang isang munting anak ng leon. Tinangay ng tubig baha na dulot ng malakas na ulan noong nakaraang gabi. Sa loob ng 8 taon, nagtatrabaho si Marco sa Masai Mara ng Kenya, kinukunan ng larawan ang kagandahan ng kalikasan, laging nanonood pero hindi nakikialam. Gabay iyon ng kanyang propesyon. Hanggang ngayon, ang kuting na tinatayang hindi pa 4 na buwang gulang ay napalapit masyado sa gilid ng ilog at gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang tinatangay siya ng malakas na agos, ang kanyang desperadong pag-iyak ay tumagos sa propesyonal na hangganan ni Marco. Kusang loob, iniwan niya ang kanyang kamera at tumalon sa galit na tubig nang hindi nagdalawang isip. "Hindi ko kayang nakatayo lang at hayaan na lang yon," paliwanag ni Marco sa mga awtoridad pagkatapos. "Sa sandaling iyon, nanaig ang aking likas na pagiging tao kaysa sa mga aral ko bilang wildlife photographer." Mataas ang panganib sa naging desisyon niya. Ang Ilog Mara, lalo na tuwing tag-ulan, ay napakapanganib. Nakakubling mga sanga at pabago-bagong agos ang dahilan ng kamatayan ng maraming hayop, pati na rin ng tao. Habang nilalabanan ni Marco ang malakas na agos papunta sa kuting, isang nakatagong troso ang malakas na tumama sa kanyang kaliwang balikat, halos nawalan siya ng malay. Tanging ang pagnanais na mailigtas ang batang leon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy hanggang sa marating niya ito. Ang kuting, hilo at nanghihina matapos makalunok ng maraming tubig ay kumapit sa leeg ni Marco gamit ang nakakagulat na lakas para sa kanyang edad. Ramdam ni Marco ang mabilis na tibok ng puso ng hayop habang nagsimula siyang maglakad pabalik sa lupa, isang mahaba at mahirap na pagbabalik. Ang agos ay pilit siyang hinihila, pinipilit silang dalawa patungo sa mas malalim na bahagi ng ilog. Isang lugar na tirahan ng mga gutom na buwaya. Hindi alam ni Marco na may isang nilalang na nakamasid, di kalayuan. Sa likod ng matataas na damo at puno ng akasya, nakatayo ang 5 leona. Narinig nila ang pag-iyak ng nawawalang kuting at sinundan ng kanyang bakas hanggang sa ilog. Matagal na nilang hinahanap ang anak at ngayon ay dumating sila sa mismong sandaling nililigtas ni Marco ang kuting mula sa tubig. Nang marating ni Marco ang mababaw na bahagi ng ilog, ubos na ang kanyang lakas at hinihingal. Tumingala siya at napahinto. Sa paligid niya ay hindi lamang ang 5 leona, kundi pati na rin ang isang dambuhalang lalaking leon na may makapal at madilim na mane. Tahimik na nakatayo ang buong grupo sa gilid ng ilog. Nakatuon ang kanilang mga mata kay Marco at sa kuting na kanyang karga. Mabilis ang tibok ng puso ni Marco habang iniisip kung ano ang dapat gawin, pero malinaw na wala siyang pagpipilian. Nakatayo siya sa tubig na abot dibdib, hawak ang kuting ng leon, habang 6 na ganap na leong nasa pagitan niya at ng kaligtasan. Anumang biglang galaw ay maaring mag-udyok ng nakamamatay na atake. Ang pinakamalaking leona, halatang pinuno ng grupo, ay lumapit sa gilid ng tubig. Napigil ni Marco ang kanyang paghinga, sigurado siyang ito na ang katapusan niya. Kilala ang mga leon na sobrang protektibo sa kanilang mga anak, at heto siya, isang hindi pamilyar na tao na may karga sa isa sa kanila. Lahat ng natutunan niya tungkol sa mga leon ay nagsasabing wala nang ligtas na paraan palabas dito.
Ngunit may kamanghamanghang bagay na naganap, isang bagay na hahamon sa alam ng agham tungkol sa ugali ng mga leon. Hindi nagpakita ng galit ang leona. Sa halip, sa kanyang mga mata, may nakita si Marco na hindi niya kailanman inaasahang masilayan sa isang mabangis na hayop, hindi galit o pagdududa, kundi parang pagkilala at maging pasasalamat. Nagsimulang gumawa ng mahina at matinis na tunog ang kuting sa mga bisig ni Marco na tila tinatawag ang kanyang pamilya. Ang tunog na iyon ang nagbago ng lahat. Ang mga sumunod na pangyayari ay nakuhanan ng waterproof action camera ni Marco na automatikong nagre-record ng lahat. Lumusong sa tubig ang leona, ang kanyang malalaking paay nag-iwan ng mumunting alon habang lumalapit. Nanigas ang buong katawan ni Marco, handa sa pinakamasama pero hindi iyon nangyari. Sa halip huminto ang leona ilang talampakan lang ang layo, wala pang 1 metro, at gumawa ng isang bagay na kabaligtaran ng inaasahan ni Marco. Iniyuko niya ang kanyang ulo, ang kilos ay banayad, dahan-dahan at puno ng kahulugan. Sa loob ng ilang segundo, nanatiling walang galaw ang buong grupo ng leon, na para bang pinapanood ang isang bagay na napakahalaga. Nang muli niyang itinaas ang kanyang ulo, tumingin siya diretso sa mga mata ni Marco, hindi bilang isang mandaragit na tumutok sa kanyang biktima, kundi may titig na tila may pagkakaunawaan. Mas naging malikot ang kuting sa mga bisig ni Marco. Iniunat ang munting mga paa patungo sa ina at gumawa ng mahihinang huni. Tumugon ang ina sa pamamagitan ng malambot, mahihinang tunog, ang parehong uri ng pag-aliw na ginagawa ng mga leona habang nagpapasuso o naglilinis ng kanilang mga anak. Ayos na ang lahat, munting isa, mahinang bulong ni Marco sa kuting halos kasabay ng pag-agos ng ilog. Narito na ang pamilya mo. Parang narinig siya ng leona dahil lumapit ito ng isang hakbang pa. Ramdam ni Marco ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ngunit nanatiling kalmado at mahinahon ang kilos ng leona. Wala siyang pinakitang pananakot. Ang sumunod niyang ginawa ay magiging paksa ng pag-aaral at talakayan ng mga eksperto sa ugali ng hayop sa darating na mga taon. Dahan-dahang iniunat ng leona ang kanyang malaking ulo palapit kay Marco hanggang sa maramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang mukha. Hindi ito kumilos ng marahas. Tila pinag-aaralan lamang siya, tinitingnan siya sa mga mata na may katalinuhang parang sinusubukang intindihin kung sino siya, hindi lang sa panlabas kundi maging sa kalooban. Para bang binabasa niya ang puso ni Marco, inaalam ang layunin niya sa pagprotekta sa kanyang anak. At sa isang sandaling hindi pa kailanman naitala sa kasaysayan, sinimulan siyang dilaan ng leona. Dumampi sa kanyang noo ang magaspang ngunit banayad na dila nito, isang uri ng kilos ng pagmamahal na karaniwang nakalaan lamang sa mga kasapi ng kanilang grupo. Wala nang ibang kahulugan iyon kundi pagtanggap kahit sa panandaliang sandali bilang bahagi ng kanilang pamilya. Hindi gumalaw si Marco. Halos hindi siya huminga habang ang isang mabangis na nilalang ay nagpakita sa kanya ng tiwalang lampas sa lahat ng kanyang natutunan tungkol sa mga hayop sa kagubatan. Bagamat tumagal lamang ito ng wala pang 30 segundo, malinaw ang mensahe. Nauunawaan ng bawat leon na naroon, hindi banta si Marco, hindi rin siya pagkain. Siya ang taong isinugal ang sarili para sa isa sa kanila. Dahan-dahang lumapit ang iba pang mga leona. Ang kanilang mga kilos ay kalmado, walang anumang pananakot. Pati ang dambuhalang lalaki na matagal nang nakamasid mula sa di kalayuan ay lumapit sa pampang at humiga sa isang mahinahong posisyon. Isa itong malinaw na senyales, hindi na niya itinuturing na banta ang sitwasyon. Maingat na lumakad si Marco papalapit sa dalampasigan, hawak pa rin ang kuting sa kanyang mga braso. Nagbigay daan ng mga leon, binuksan ang daan para sa kanya. Wala sa kanilang kilos ang pagkagalit.
Sa halip, para bang binibigyan siya ng isang tahimik na parangal kaysa sa pagbabantang pagharap. Pagdating niya sa tuyong lupa, dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kuting sa malambot na lupa. Sa mismong paglapag nito, dali-daling lumapit ang ina. Hinaplos niya ito ng pagmamahal, siniyasat mula ulo hanggang paa, habang naglalabas ng mahihinang ungol ng ginhawa. Nagtipon sa paligid ang mga leona, isa-isa nilang inamoy at ininspeksyon ang kuting, parang sinisigurado nilang wala itong pinsala. Ang lalaking leon, ang huling lumapit, ibinaba ang kanyang higanting ulo at banayad na idinampi ang ilong sa katawan ng kuting. Nanatiling nakaluhod si Marco, basang-basa at tahimik, pinanonood ang isang napaka-personal na tagpo ng muling pagsasama. Sa kahit anong ibang pagkakataon, ang mapaligiran ng anim sa pinakamapanganib na hayop sa Afrika ay magdadala ng matinding takot. Ngunit sa sandaling iyon, hindi takot ang naramdaman ni Marco, kundi karangalan. Nasaksihan niya ang isang bihirang pangyayari, ang lalim ng emosyon at koneksyon sa loob ng isang pamilyang leon. Nang panoorin ng wildlife expert na si Dr. Elise Moreau ang video na naitala ni Marco, napatahimik pa siya. Ang pag-aalaga ng leona sa kanya, paliwanag ni Dr. Moreau, ay 1 kilo na karaniwang ginagawa lang sa mga kasapi ng kanilang grupo. Ang gawin niya ito sa isang tao, ipinapahiwatig nito ang isang uri ng kamalayan at emosyonal na tugon na halos hindi pa natin nauunawaan. Isa itong palatandaan ng pagkilala, maging pasasalamat sa antas na dati akala nating hindi kayang gawin ng mga leon. Habang nagsisiksikan sa paligid ng kuting ang grupo, tahimik na nagsimulang umatras si Marco, umaasang makakaalis ng hindi nanguyab o nakakaabala sa mahahalagang sandali ng pagsasama. Ngunit hindi pa tapos ang mga leon. Habang paatras na siya, itinaas ng pinunong leona ang kanyang ulo at gumawa ng tunog na hindi pa kailanman narinig ni Marco sa lahat ng taon niyang pagdodokumento ng wildlife sa Africa. Hindi ito unggol, hindi rin ito alulong, isa itong malambot, halos parang himig, parang may gustong sabihin sa kanya. Agad na tumugo ng buong grupo ng leon. Tumayo sila at pumwesto, bumuo ng 2 hanay sa magkabilang gilid ng 100 mula sa ilog patungo sa nag-iisang punong akasya kung saan naroon ang kagamitan ni Marco. Lumikha sila ng isang pasilyo, isang paghatid. Isang tahimik at maringgal na pagpapakita ng respeto, sinasamahan siyang ligtas palayo sa tubig. Hindi ka panipaniwala, mahinang sabi ni Marco, habang kinukuha ng waterproof mic ang bawat sandali. Totoo nga, hinahatid nila ako palabas, naisip niya. Pumwesto ang pinunong leona sa kanyang kanan, habang ang dambuhalang lalaking leon ay nasa kanyang kaliwa. Ang 4 na leona ay bumuo ng pantay-pantay na pormasyon sa paligid nila, sabay-sabay na naglakad palayo sa gilid ng ilog. Natagpuan ni Marco ang sarili sa gitna ng isang mabagal, halos parang seremonyal na prosesyon, lubos na napapalibutan ng higit sa 1,500 libra ng mga mababangis na hayop na, sa halip na ituring siyang panganib, ay lumalakad sa tabi niya na parabang isa siya sa kanila. Ang munting kuting na ngayoy malakas na upang maglakad ay sumusunod sa tabi ng kanyang ina. Paminsan-minsan ay tumitingin pataas kay Marco, hindi sa takot kundi sa pagkamausisa. Paminsan-minsan, dahan-dahang dumadampi ang kuting sa binti ni Marco, tila isang senyales ng koneksyon. Wala siyang masambit. Nang marating nila ang lugar sa ilalim ng punong akasya kung saan nakalagay ang camera gear, huminto ang mga leon. Muling humarap sa kanya ang pinunong leona. Bahagyang tumagilid ang kanyang ulo habang tinitingnan ang ekspresyon ni Marco. At sa isang sandali na kalaunay kakalat sa buong mundo, yumuko siya at dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo ni Marco, gaya ng pagbati ng mga leon sa mga pinagkakatiwalaan nila.
Mahinang bumulong si Marco. Salamat, kahit alam niyang hindi ito mauunawaan, sinabi pa rin niya, salamat sa pagtitiwala. Umatras ng isang hakbang ang Leona at naglabas ng mahinang huni, isang tunog ng kapayapaan, marahil isang paalam. Isa-isa, lumapit ang natitirang mga miyembro ng grupo. Bawat isa ay dumampi kay Marco sa ilang paraan. Isang ilong sa kanyang braso, isang banayad na pagdikit sa kanyang binti. Maging ang dominanteng lalaki ay lumapit, marahang idinampi ang kanyang malaking ulo sa balikat ni Marco bago umalis. Ang batang kuting ang huling lumapit. Umupo ito sa harapan ni Marco, tumingala at naglabas ng maliit na huni na halos parang isang salamat. At kinilabutan si Marco. Lumuhod siya at muling hinaplos ang ulo ng kuting, isang huling kilos ng pagmamahal. Sa paanong paraan pareho nilang alam, ito na ang pamamaalam. Dahan-dahang lumakad palayo ang mga leon patungo sa lilim ng malalayong puno upang makapahinga mula sa init ng hapon. Naiwang nakatayo si Marco, basang-basa, napapalibutan ng katahimikan at nilamon ng bigat ng karanasang iyon. Nakuha ng kanyang kamera ang lahat, ang buong kahangahangang pangyayari mula simula hanggang wakas. Sa kalaunan, kinumpirma ng mga eksperto ang video, pinag-aralan ang kilos ng mga leon at isinama ito sa mga dokumentaryo sa buong mundo. Maging si Dr. Isabel De Santis ay nagsabing isa iyon sa pinakahindi malilimutang sandali ng ugnayan at emosyon sa pagitan ng dalawang magkaibang uri ng nilalang. Ngunit para kay Marco, higit pa sa anumang pagsusuri ang kanyang naramdaman sa mga sandaling iyon. Nakaluhod siya sa putikang ilog, napapalibutan ng mga hayop na dapat sanay kinatatakutan siya. Ngunit nasaksihan niya ang isang bagay na mas malalim. Isang bagay na ngayon pa lamang unti-unting nauunawaan ng agham. Ang kakayahang makaramdam ng tunay na pasasalamat at kilalanin ang kabutihan, kahit pa sa pagitan ng magkaibang uri. Ang kuting na iniligtas ni Marco ay lumaki bilang isang malakas na lalaking leon. Palaging nasa pangangalaga ng kanyang pamilya. Samantala, nanatili si Marco sa Maasai Mara, ipinagpatuloy ang kanyang gawain bilang wildlife photographer. Sa mga sumunod na buwan, ilang beses siyang muling nakatagpo ng parehong grupo ng leon sa kanyang mga assignment. Sa bawat pagkikita nila, binabati siya ng pinunong leona gamit ang isang malambot at pamilyar na huni. Ang dati mahina at nalulunod na kuting, ngayoy ganap ng leon, ay kalmadong lumalapit sa sasakyan ni Marco, hindi kailanman nagpapakita ng takot. Minsan, humihiga pa ito sa tabi ng jeep, ginagamit ang anino nito bilang pahingahan. Tinawag na siya ng mga lokal na gabay ng Maasai bilang kapatid ni Simba, ang lalaking tinanggap kahit sa maikling panahon bilang bahagi ng isang pamilyang leon. Nagsimulang mag-alok ang mga kumpanya ng Marco Ricci Safaris, umaasang makapaghatid sa mga bisita ng silip sa hindi malilimutang karanasang iyon, bagamat walang sino man ang tunay na makakatulad sa pambihirang ugnayang nabuo ni Marco sa mga hayop. Itinatag ni Dr. Elise Moreau ang Ricci Mara Research Foundation upang pag-aralan ang emosyonal at mental na kakayahan na ipinakita ng grupo ng mga leon sa araw na iyon. Ipinapakita sa atin ang kwento ni Marco na ang hangganan sa pagitan ng kamalayan ng tao at hayop ay hindi pala kasing tibay ng akala natin. Isinulat niya sa kanyang makasaysayang ulat. Ang nasaksihan natin ay hindi simpleng reaksyon lamang, kundi refleksyon ng mga pagpapahalagang kadalasang inaangkin nating tao lamang ang may kakayahang makaramdam, pasasalamat, respeto at ang kakayahang kilalanin kapag may isang nilalang na gumawa ng isang bagay na may malalim na kahulugan.
Para kay Marco Ricci, ang araw na nagsimula bilang isang karaniwang paghahanap ng mga hayop na makukuhanan ng larawan ay naging isang karanasang nagbago sa kanyang buhay. Hindi lang siya umalis na may bihirang video footage, kundi may dalang isang makapangyarihang katotohanan na ang habag ay isang wikang nauunawaan hindi lamang ng tao. Ito'y isinusulat sa kilos na ipapasa sa pagitan ng mga nilalang at nararamdaman sa puso kahit ng mga nilalang na ngayon pa lang natin unti-unting nauunawaan.